82 pesos na savings per day. Makakabili nga ba ako ng pangarap kong sasakyan? Makakarating nga ba ako sa aking pangarap na bansa? 82 pesos sa savings per day. Masesecured ko ba ang aking pamilya? Alright, so what's up guys? Welcome sa Liarena channel. Gusto ko lang talakaying mabilis ang isang topic na dumaan sa aking Facebook feed, kung saan ipapakita natin at ipapaalam natin sa bawat isa ang reality dito sa Pilipinas. So yun na nga, nakita ko lang to na may nag-post sa Facebook. Pinakita doon guys ang breakdown ng living expenses ng isang individual dito sa Pilipinas, kung saan sumasahod ng minimum wage salary. So check natin guys. So guys, minimum salary per day dito ay 537. So kung i-multiply natin siya sa working days sa loob ng isang buwan ay meron tayong 26. So 537 times 26, ang net salary ng isang individual na sumasahod ng minimum salary dito sa Pilipinas ay 13,962. Actually guys, hindi ko alam kung updated tong minimum salary na to per day. Kasi iba yung rate ng Manila, iba yung rate ng sa provincial. And sa totoo lang guys, ang naabutan kong minimum salary dati, nasa 250 pesos pa yata nun. Ang compute natin sa loob ng isang buwan, ang sasahudin ng isang individual na merong 537 na minimum salary ay 13,962. So, ile-less natin dito yung mga nagiging expenses sa loob ng isang buwan. Una na nga nating ile-less dito guys ay yung rental sa room. So, for example, galing ka lang probinsya tapos magtatrabaho ka lang dito sa Manila or sa ibang province, syempre magre-rent ka ng room. Maswerte ka na lang kung may kamag-anak ka or may kapatid ka na titirahan mo. So, possible, hindi ka na magre-rent ng room. Let's say 2,500 per month ang rental sa room. So, ile-less natin yon dun sa 13,962. So, matitira na lang sa'yo ay 11,462. Yun yung matitira na lang sa sweldo mo sa isang buwan. And then, magbabayad ka pa syempre. Syempre, kung nagre-renta ka ng room or bahay, magbabayad ka syempre ng electricity at tubig. Ang estimate na babayaran natin sa electricity at sa tubig ay nasa 1,500. So, depende pa rin to kung ano yung nako-consume mo sa isang buwan. After natin malis yung 1,500 sa 11,462, ang matitira na lang ay 9,962. Pero napakaswerte mo na kapag walking distance lang yung pinagtatrabahuhan mo. So, let's say, meron kang budget or pamasahe per day na 80 pesos. So, sa loob ng isang buwan, gagastos ka sa pamasahe mo ng 2,080, which is ile-less natin dun sa 9,962. Ang matitira na lang sa isang buwan mong sahod ay 7,882. Ile-less din natin dito yung pagkain natin, yung baon, yung mga binibili natin na daily needs natin. So, for example, around 4,500 ang budget natin doon. So, 150 per day yon. So, magkano na lang natitira sa sweldo natin sa isang buwan? Ang matitira na lang ay 3,382. At hindi pa yan, syempre, meron pa dyan tayo yung mga deduction, yung mga government agency, kagaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, na computation na yon. Ang ile-less natin ay 2,000 pesos. Yun na yun sa mga benefits. So, 3,382 minus 2,000, 1,382. Yun na lang yung natitira after nating mabawas yung rent sa room, electricity, water, pamasahe, pagkain, SSS, PhilHealth, at iba pa. At hindi lang yan guys. Siyempre, kakailanganin mo din ang load or internet or data sa loob ng isang buwan. Siyempre, means of communication, means sa trabaho, sa family mo. So, magbabudget ka doon ng 1,000. Kung tipid-tipid ka, pwedeng 500. Pero dito sa computation dito, 1,000 yung magiging load sa isang buwan. So, 1,382 minus 1,000 ay 382.
yun na lang yung matitira na sahod mo sa isang buwan. At meron pa pala yung mga personal hygiene like yung pabango or kung gumagamit ka ng alcohol and etc. Alam niyo na naman siguro yung mga gamit sa personal hygiene. So nag-budget tayo dito ng 300 pesos. Ang natitira na lang ay 82 pesos. Oh my God. Alright guys, so nakakalungkot man ito yung realidad. Like 82 pesos na savings sa loob ng isang buwan. Mabibili ba natin ang ating mga pangarap na sasakyan? Makakapo ba tayo ng ating pangarap na bahay? Makakapag-travel ba tayo? So, think of it guys na napakahirap talaga ng buhay dito sa Pilipinas. Kaya guys, big respect talaga ako sa mga kapwa Pilipino natin na matiisin. Minimum salary ang sinasahod sa isang buwan, napapagkasya, kontento sa buhay. Pero guys, alam nyo, minsan kailangan nangangarap din tayo. Dapat yung mindset natin hindi lang ganito. Paano yung future na magiging anak natin, future ng pamilya natin, future natin. Siyempre, gusto rin naman natin guys yung maaabot natin yung ating mga pangarap. Yun nga yung, di ba, mga bata tayo, may mga pangarap tayong puntahan mga bansa, may pangarap tayong bilhin masasakyan, may pangarap tayong magkaroon ng bahay. Sa tingin nyo ba guys, yung 82 pesos na savings per day ay matutupad nun yung ating mga pangarap? So guys, yun na nga. So sa video na ito lang guys, ay gusto ko lang ipaalam at natuto rin naman ako dito sa nakita kong post na to sa Facebook na kailangan tayo mga Pilipino mag-isip tayo, mangarap tayo. Kung may mga taong nagtagumpay sa buhay, syempre magagawa din natin yun. Tao din tayo, tao din sila. Pareho lang tayo ng mga kinakain. Pare-pareho lang tayong ipinanganak dito sa mundo. Mag-upgrade ka ng iyong mga skill. Syempre, pag yung skill natin ay mataas na, may possibility na ma-promote tayo sa ating trabaho. Sipag, tiyaga, diskarte, at pagtitiwala sa ating Diyos. Yan ang magiging susi natin para maging matagumpay tayo sa ating buhay. I-share nyo naman guys sa comment section ang inyong idea at ang inyong reaksyon sa topic na ito. Maraming salamat guys at sa susunod na video ulit.